habang nagpapahinga tayo guys, share ko lang, no, bakit nga ba kailangan ang statement of the problem? So guys, ang statement of the problem kasi sa research natin, ito yung pinakapuso ng research natin. Ito yung blueprint natin, ito yung pinakaplano natin. Kung halimbawa magtatayo ka ng bahay, ito yung pinakaplano natin na sinusundan. At kung ikaw naman ay isang traveler, ito yung pinaka-compass mo. Ito yung roadmap mo para hindi ka maligaw. Ngayon, kung ang SOP mo o yung sinasabi nating statement of the problem ay hindi malinaw, for sure, maliligaw ka hanggang dulo. Bakit? Kasi yung discussion mo, yung related literature mo, yung chapter 3 mo, yung chapter 4, which is conclusion and recommendation, nakabase po sa ating statement of the problem. So lahat ng mga yon, until the end of our research, nakabase po, nakaparallel po, nakakongruent po sa ating statement of the problem. Dapat ang chapter 2 natin, ang chapter 4 natin, especially ang chapter 5 natin ay dapat consistent siya sa sinasabi ng ating statement of the problem. Kung akong magpapanel sa'yo, ang una kong tinitingnan ay ang statement of the problem. So, kung ang statement of the problem mo ay clear, concise, maayos, so expected yon na until the end of your research ay maayos. Ngayon, kung simula pa lang sa statement of the problem mo ay hindi mo na alam kung saan tatakbo ang statement of the problem na yan, hindi maayos, hindi clear, for sure po, until the end part of your research ay merong butas. Ibig sabihin, merong problema. Magkakaroon ng problema.